What's up mga Lods? Welcome back to LFT. Pagkatapos ng aking Cartimar adventure ay sinimulan ko na agad ang aking aquarium setup. Disclaimer lang po, sapat lang po ang aking nalalaman sa pag-setup ng aquarium dahil nung bata po ako ay mahilig na ako sa mga isda bilang pet. Habang nagkakape ay sinimulan ko nang linisin ang aking aquarium dahil matagal nga ito natenga. So mga Lods, doon ko na lang naisip ilagay yung bahay o yung ating hubo kasi kakainin niya lahat ng space sa ibabaw or dito. Kaya sabi ko, dito na lang sa itaas. Buhos na natin itong aqua soil. Nabili ko nga pala ito ng 850 sa Cartimar. So 1 liter lang yung nabili ko. Kasi meron naman akong river sand na ilalagay. Pagkatapos ko nga ilagay ang aqua soil, ay isinunod ko na rin ang mga bato at kahoy na nabili ko sa Cartimar. Inabot nga pala ako ng 800 pesos sa mga bato dahil nabanggit ko noon na 200 pesos per kilo at 4 na kilo itong mga batong nakuha ko. Sa kahoy naman ay binayaran ko ay 950. Discounted na siya dahil 1,100 talaga ang totoo niyang presyo. Medyo may kamahalan kaya nabanggit ko doon sa ating unang vlog na kung malapit lang kayo sa dagat o ilog ay pwede kayo maghanap doon basta maging creative lang kayo para sa inyong setup. Dito nga pala ay nahirapan ako dahil nakalimutan kong bumili ng special glue. Sa mga professional landscaper ay ginagamit nila ang glue para pagdikitin ang mga bato at kahoy at hindi ito mabuwag o magulo pag nilagyan na ng tubig. Dahil excited na din ako ay tinuloy ko na lang ang setup. Pagkatapos ko nga ilagay ang accessories ay nagbuhos muna ako ng kaunting tubig. Dito ay susunod ko na ilagay ang mga halaman. Ang presyo nga pala ng mga halaman ay 3 for 100 at sa iba naman ay 2 for 50 pesos. Meron ding 300 pesos gaya nitong nakuha kong anubias. Pagkatapos ko nga pala ilagay ang halaman ay isinunod ko naman ang river sand. Disclaimer lang puli, ito nga pala ay sarili ko lang setup. Pagkatapos ko nga ilagay ang river sand ay inilagay ko na din ang tubig. Gumamit nga pala ako ng stock water para safe ang mga isda sa chlorine. Gumamit din pala ako dito ng plastic para sa tuluan ng tubig para hindi masira o mabuwag ang buhangin. Inabot na nga ako ng hapon at dumidilim na rin kaya sinetup ko na yung aking ilaw. Habang tumataas ang tubig ay dito na ako nagsimulang magkaproblema. Sa pagtaas ng tubig ay umangat din ang kahoy. Ito yung sinasabi kong problema kapag hindi nakaglue ang bato at kahoy. Dahil ang driftwood ay magaan lamang at kayang-kaya nitong lumutang sa tubig. Dito nga pala ako nagtagal mga lods. Halos inabot ako ng kalating oras bago ko nagawa ng paraan. Lahat ng pwede kong gawin na paraan ay ginawa ko na. Pinatong ko ang bato sa kahoy at tinanggal uli. Pinatong ko yung maliliit na bato at tinanggal uli. Dito ay inabot na naman ako ng kalahating oras bago ko uli natapos ang setup. Kaya importante na bago kayo magsimula ng inyong setup ay napaghandaan nyo na at nakaredy na lahat ng inyong gagamitin. Pagkatapos nga ng ilang oras ay natapos ko na rin ang setup. Kung mapapansin nyo ay cloudy ang tubig. Lilinaw din yan kapag dumaan na sa filter.
Sa mga oras na to ay naglagay na ako ng mga decorations. Ito yung mga decorations na ibinebenta namin. Kagaya ng nabanggit ko noon, kami ay may tindang Japan Surplus. Sa Japan Surplus, marami kang makikitang iba't ibang item na pwede mong magamit sa mga hobbies mo. Kung nakaabot ka na sa video na ito, pa-like, follow, and share naman mga lods. Pagkatapos nga ng setup, ay inihanda ko na ang mga isda. Ito nga pala yung Neon Tetra na nabili ko sa Cartimar. Dito nga pala ay nag-acclimate muna tayo ng isda para hindi sila ma-shock sa bagong temperature ng tubig. Pagkaraan ng isang oras ay inalpasan na rin natin ang isda sa kanilang bagong tubig. Pagkatapos ng nakakapagod ng araw ay nagpahinga na rin ako. Gumising nga pala ako ng maaga para bisitahin ang aking ginawang setup.